Congratulations sa mga cabinet members natin. Balita ko meron kayong outing. Meron kayong team building. May pakana yung bossing ninyo. Teka, ako aantayin ko kasi alam nyo, meron tayong matinding mga... Abangan nyo to hindi ko alam. Pagpaumanhin nyo kasi yung aking... yung bugso ng aking puso ay talaga namang... pero meron tayong matinding pasabog. Matindi itong pasabog na ito. Itong nabuking. Nabuking na natin. Meron na akong hawak na ebidensya. Nako? Anong ebidensya na naman? Lalabas ko na yung Alas? Yung USB. Ay! Parang alam ko kung sino may hawak nun Hindi. Iba to. Iba sa'yo? Iba to. Ay, nako. Iba to. Para ako na-excite ako dyan sa ilalabas mong USB. Kasi yung USB nung isa, pulahan tatamaan nun. Dito? Pinklawan to. Ay, nako. Ay, parang alam ko na yung laman ng USB mo. Ay, nako. Oo. May ambisyon, may ambisyon. Maging standard bearer. Na si Pink Panther. Magiging standard bearer daw siya. Sige, ngayon pa lang, umpisa mo na. Isimulan na namin yung yung paglabas ng video mo. Ano yan? Parang to scandal. Hindi naman scandal. Hindi naman tayo pupunta sa ad hominem. Ayan, naman. Hindi tayo pupunta doon sa issue mga personal. Issue ba? Yung issue na may kinalaman sa taong bayan. Nako. Yung issue na may kinalaman sa pag-fabricate ng fabrication. Parang yun standard bearing. May mga sila. Kinakawayan ko yung mahilig sa fabrication. Parang alam niya na yata kung sino siya. Humanda ka. Kung nakalusot ka sa PhilHealth dito. Uy, ikaw masyado ka nagbigay ng bonus. Ang layo ko na. Si Harry Roque yun. PhilHealth si Harry Roque. Huwag gambalain si Harry Roque. Nagpapahinga na doon. Papahinga lang. Ano masasabi mo? Pinauwi siya ni Atty. Sal. Pambihira at si Atty. Sal. Pero sa mga fabrication companies diyan, umanda ka na at yung taong itim. Taong itim? Dawit ka, taong itim. Hulaan nyo dyan sa comment section. Silo yan si Kaong Itim, nakasabwat ng fabrication company. Kilala yan ni Chris Aquino Nako, matindi. Pero batiin natin yung yung cabinet members. Babalik tayo doon sa usapin ng cabinet members na mag-outing. Sige doon, baka sama doon, sige doon. Gabinete rin siya doon, di ba? Bobo yun Ay, bobo na. Grabe ka naman mga bobo. Yun yung niya, di ba? Bobo siya ng bobo. Ewan ko doon kung magre-resign yun. Pero, ano ba ang posisyon nito si Gadon nga pala? Siya, di ba? Gabinete rin siya. Poverty alleviation. Parang Malacanang alleviation, anti-Malacanang attack alleviation. Elevated... kabubuhan. Okay. Pero itong sa Comelec, puro kayo palpak dyan. Ito sa cabinet, pareha sila may pautot to si Marcos, no? Sana, totoo to. Kasi baka mamaya, laban bawi Di ba? Pinagre-resign. Yung pala, lalagay naman sa ibang posisyon. Di ba? Drama lang. Marcos, gusto namin ng totoo. Hindi namin gusto ng mga pautot mo. So kung may kidrama at pati itong mga secretary, kung magre-resign kayo, hindi po kayo artista. Huwag na kayong magdrama-drama. Resign kung resign. Alisin nyo na yung drama-drama dyan. Itong naman si Bongbong, huwag ka na baka mamaya aalis sila dyan. Tapos ipupwesto mo naman yung asawa, yung anak, yung kamag-anak. Iniloloko nyo lang yung taong bayan Dahil actually, ang sigaw ng taong bayan, ikaw dapat ang nagre-resign, Marcos. Nako. No? Pero medyo kabaligtaran, pinag-resign mo yung mga secretaries mo. Pero okay na rin yan kasi talagang, alam mo, siguro mabibilang ko sa daliri o sa isang kamay yung mga maayos mong secretaries. Karamihan dyan, kinakain ng taong itim. Itong mga secretaries mo na talaga namang palpak na ewan ko kung bulong ng demonyo yung inaabot ng mga iba dyan, no? Buti, nagsiresign yung iba.
at may kahihiyan. Hindi sila, kasi may isa dyan, kapit ko eh. Kalawat kanan na nga yung Bulilyaso sa pagiging sekretary niya. Kapit ko, alam nyo naman yung sino yung kapit ko. Dati pa, pati yung anak niya may nagka-problema na, ayaw pang umalis eh. O, di ba? Buti ngayon na pag sana wag mo namang, wag mong palitan. Kasi dito kami, babantayan namin yung pagpaparesign mo sa tao mo. Kasi kung yan ay ginagawa nyo lang drama at hindi ito talaga para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas, tapos para pa-effect nyo lang kasi nakita nyo na pabagsak na kayo, wag ganon. Kasi niloloko nyo yung taong bayan eh. Babantayan namin yan araw at gabi. You know? Lalabas yan sa social media kung ginagawa nyo lang pa-effect yan. Sabi nga nitong si Paek-ek. No? Si Paek-ek, si Anilet. Oo, si Mama Anilet. Baka paek-ek nyo rin yan. Kasi kayo mga Marcos, mahilig kayo sa mga paek-ek. Ba't i-discuss natin yan? Maya-maya lang mga partners, no? So, iyan muna sa ngayon, partner MJ. Ako, dugtungan ko na lang din yung sinasabi mo, partner, Kung may final destination, ito, final resignation, okay? The Bloodbath Edition. Okay? Hindi kaya ito, yung mga takot sa bloodbath ni VP Sara Duterte, siyempre, tanggapin mo na to, Mr. President, ayaw kong madamay dyan. Oo, galit na si VP Sara Duterte. Ito, dito, sa impeachment kay VP Sara Duterte, maraming madudurog dito. Maraming madudurog dito dahil unang-una, alam naman nila na wala talagang kasalanan si VP Sara Duterte. Now, doon sa mga nagbabalak na sumali dito sa impeachment, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Nagkakaroon na ng final resignation ngayon, bloodbath edition. So baka pwede mag-resign na lang kayo kung wala kayong gagawing matino sa inyong katungkulan, So, ang gusto kong huwag maalis dito, partner, kung sino, si Attorney Larry Gadon tsaka si Auntie Claire. Sana wag siyang alisin, tanggalin. Kakaiba yun, Sana wag siyang tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos para araw-araw marin tayong pinagtatawanan. Kasi nakakatawa naman talaga silang dalawa kung ano-ano pinagsasabi na medyo malayo sa katotohanan, And sa tingin ko, at sa tingin din ng ating nakararaming mga kababayan, ay ito ay ginagawa lang nga daw smoke screen. Okay? Smoke screen, yung parang paglilihis ng istorya, paglilihis ng mga issue dahil alam naman natin na nawala na yung popularity ni Bongbong Marcos Jr. Dito sa kung titingnan natin itong resulta ng eleksyon na talaga namang kung hindi pa nga ito pinakialaman siguro, wala makakapasok dyan. Kung hindi nagkaroon ng irregularidad, talagang lulubog lahat itong kanyang mga kandidato dyan sa alyansa. Kaya ngayon, etong mga nakikita natin mga rekorida, ito yung mga nakikita natin na mga galawan sa politika, ay nakikita natin ito sa pamamagitan ng na political motivated, political move para sa 2028 election. Ito na yon. Kasi yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na bait-baitan ngayon, wala na mapapaniwala niyan. Kasi unang-una, kung talagang ikaw ay gusto mo or desidido ka talaga o tao sa puso mo na makipagbati sa mga Duterte, pinauwi mo na yung isang Duterte. Dahil isa yun sa pinakadahilan kung bakit talagang nagkaroon ng matinding hidwaan ng inyong pamilya, mga Duterte at mga Marcos. At maawa naman kayo. Huwag nyo nandaanin sa courtesy resignation. Ikaw mismo mag-resign ka na Kasi 3 taon ka na So, ibig sabihin, hindi ka marunong pumili ng tao na ilalagay mo. Kaya sabi mo, noong unang 100 days mo, maghahanap ka ng mga dekalibreng gabinete na makakatulong mo. Nakakadalawang reshuffle na kayo, Nakapangalawang reshuffle na ito, mga kapatid, diyan sa gabinete. So, ano pa ba aasahan natin dito? Meron pa ba? O talagang ito ay political survival na lang? Pag-uusapan natin yan. Marami pa tayong mga issue. Nakadikit dyan. Pag-uusapan natin yan. Samantala, partner RJ. Parang nasabi mo nga is smoke screen. Ang mangyayari talaga dito is parang diversion talaga. Kasi ang nangyayari ngayon, ang sinabi niya, yung pa-humble effect niya, na bukas umano siya na makipagkasundo sa mga Duterte. Ngayon, pa-humble effect mo, ang nangyari sa mga Pilipino, ang sigaw nila ngayon, pauwiin mo si Pangulong Duterte bago ka magsalita ng ganyan. Kasi siya talaga ang pinaka-apektado dito
Ganon din si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Hayaan mo lumaya. Kasi ayun ang mga apektado dito. Tsaka hindi pwedeng ang mga Duterte mismo ang lalapit sa'yo para makipagkasundo. Kung gusto mo makipagkasundo, mauna yan sa'yo. Kasi unang-una, ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Ikaw ang nag-umpisa ng awayan. Ang ganda-ganda ng unity team nga ang sinisigaw mo. Pero hindi naman totoo. Hindi naman yung sinasabi mo, hindi naman kagaya sa namang nangyayari. Parang kaya ang sinasabi talaga ng taong bayan ngayon, napakasinungaling mo talaga. Ngayon, baka isa na naman tong pagsisinungaling. Kasi, parang hindi labas sa ilong yung mga mga sinasabi mo na. Ano yun, sipon? Oo, parang ganun Kasi, wala talaga kami, parang nararamdaman ko na ang taong bayan ay hindi satisfied. Hindi talaga. Ngayon mo lang naramdaman after 3 years, unang taon pa lang ramdam na ng taong bayan na sablay ka talaga. Ayun. Ito, bago ko lang madugtong ako yung sinasabi ni RJ. Baka meron tayong listahan ng mga sekretary na nag-resign. Mabantayan natin yan. Ako talaga, in my opinion, i-reposition lang yan. Or yung anak niya, Reshuffle lang. or asawa niya, kung saan lang yan ilalagay. So dapat mabantayan ng taong bayan. Tulungan nyo kami kasi hindi namin mababantayan lahat. Dahil kakaiba tong galawan na ito So bantayan natin itong mga pangalan na to. Mamaya ilalabas natin isa-isa yan. Tulong-tulong tayo, partners. So now, 14, sir. 14 ang submit ng courtesy. Wala pa dyan yung Bobo. Hindi, 14 pa lang. Kanina, 22 na yan Ito, meron Hindi, silang... parang Comelec. Comelec? Oo, Ay, nagbawas. Nagbawas Nagbawas. meron kasing nag-promise, pero merong nag-submit na. Yung iba promise pa lang. Nag-promise pa lang. Okay. Ito, nag-submit na. Yung 14. Parang nagdagbawas din Pero ito maganda. Ito maganda. Yung pag-amin. Yung pag-amin, yan ang parang a good start yan Pag-amin, kung ikaw nagkamali ka, aminin mo pagkakamali mo. Katulad nito, aminado raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marahil nagkulang ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno ayon sa Palace President Officer. Ang pahayag ay may kinalaman sa kautosang courtesy resignation sa lahat ng mga miyembro ng gabinete. At si Crislin Catarong, magbabalita. Bilang Pangulo, sinabi ng Presidential Communications Office nitong Huwebes, mismong ang punong ehekutibo ay tanggap ang pagkukulang ng kanyang mga itinalaga sa pamahalaan. Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Itinuturing ding pangunahing dahilan ng panawagang magbitiw ang mga miyembro ng gabinete ang pangungulelat ng ilang kandidato ng administrasyon sa katatapos lang na eleksyon. Marami kasi sa mga senatorial candidate na ini-endorso ni Marcos Jr. ang hindi nakalusot sa Magic 12 na isang indikasyong hindi lang sa gabinete, kundi mismo sa liderato ay nawawala na ng kumpiyansa ang publiko. Ipinaliwanag din ng PCO ang mga pangunahing sukatan na ginagamit ng administrasyon para ipatupad ang nasabing aksyon tulad ng pagganap sa tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang mga isyu sa korupsyon at anomalya sa kanilang operasyon. Sentimiento ng karamihan sa mamamayan, ito'y mga problemang matagal nang kinakaharap ng administrasyon na tila nabigong resolbahin sa loob ng halos 3 taon sa pwesto. Samantala, mariing tinanong ng media kung ang isinasagawang cabinet revamp ay isang paraan lang para mailihis ang sisi sa Pangulo. Pero ayon sa Malacanang, layunin daw nito na ayusin ang administrasyon. Bagamat sabi ng karamihan, nananatiling kapansin-pansin na ang tinutukoy na solusyon ay tila panibagong pagtuturo sa iba sa halip na pag-ako ng pananagutan. Sang-ayon naman si Castro na lumalabas na frustrated si Marcos Jr. sa performance ng kanyang cabinet secretaries. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crislin Catarong, SMNI News. Yun, sana totoo yan. Pero ito Bongbong, anuhin mo. Pag-isipan mo mabuti, una, kung sino ipapalit mong DA secretary. Dahil pinangako mo sa taong bayan
yung 20 pesos na bigas. So you make sure, yung ilalagay mong DA secretary, kayang maabot man lang or kahit man lang yung makakatotohanan, mga 25, kung hindi man maabot yung 25. Huwag yung napakalayo na parang 50 pesos na ang layo, 60 pesos ang bigas, malayo doon sa pinangako mo. So idikit mo lang. Ha? Pili ka nung magaling, regardless kung anong kulay. Regardless kung kakampi mo or hindi mo kakampi, ang kailangan ng taong bayan yung magpuproduce ng maayos. So, wag yung nasasayang yung bigas, wag yung maglalagay kayo ng 20 pesos na bigas dyan lang sa Cebu or sa Visayas lang or isang araw lang. Hindi. Yung mahaba ang solusyon. Marcos, pag na-solve mo ang gutom ng taong bayan, may pag-asa ka. Pero pag hindi mo na-solve ang gutom ng taong bayan, kahit anong sabihin nung pinagtataguan mo sa palda dyan na iyong ASEC, hindi ka paniniwalaan ng taong bayan. So, simulan natin sa gutom. Ang ganda nung pangako mo, ang ganda niyan kung matutupad mo. No? Tapos, siguro pag-isipan mong mabuti, yung magiging Secretary of Justice. Napaka-importante niyan. Justice. Hustisya. So, dapat hustisya para sa lahat. Ang dapat magiging Secretary of Justice mo ay hindi yung magiging attack dog mo against the Dutertes. Hindi po yan ang papel ng SOJ. So, kung papalitan mo yan, total, nag-resign naman na ata, sana nawa. Palitan mo nung maayos. Yung patas. Kay Maka-Duterte, kay Makadilaw, kay ano ka pa man, ang inaasikaso, yung nararapat. Hindi yung para gipitin ng mga Duterte. So, total, meron ka na, para sa akin, okay naman tong first step yung ginagawa ni Marcos. Basta lang, totoo. Hindi yung pakitang gilas, yung panglabas lang, yung totoo, yung galing talaga sa puso, gusto kong magbago. Yung bang, parang ano yan lagi ko na i-compare to si Marcos sa isang halimbawa, babaero. Nangako ka na sa asawa mo, hindi ka naman bababae. Tuparin mo na. Hindi yung hindi ka naman bababae, hindi mo lang ipahuhuli yung cellphone mo. Pero paglabas mo, nang bababae ka pa rin. Di ba, RJ? Pagka mga babae talaga, gusto yung pinag-uusapan niya. Pero nang bababae pa rin. So, yung asawa mo ngayon, hindi naniniwala. Huwag mong sabihin si RJ ng bababae yan. Hindi naman. Parang ganun yung taong bayan, di ba? Example Kaya lang hindi naman. naniniwala So, yung pagbabago, totohanin mo. Pinalitan mo yung gusto mo manilbihan ng totoo sa taong bayan. Alam mo, pwede ka pang makabawi sa 3 years na yan. Pero sa tingin ko, hindi mo kaya. Pero prove us wrong. Yes. Doon pa lang sa pagtatalaga mo ng secretary, kung yan ay magiging efficient instead of inutil, madadala ka niyan. Diba? Yung talagang, halimbawa, susolusyonan yung droga. Yung talagang, hindi yung sasabihin nyo, record yung nagawa ninyong pag-drug bust. Tapos ngayon, nabawasan para kayong Comelec. Tapos, nawawala na yung driver. Yung mga ganong klase, di ba? So, yung mga pinangako mo, Marcos, gawin mo. Ngayon nga, nakikipag-ano na siya, partner itong sa Unity. Gusto na niya ulit ng Unity. Alam mo, you are the least or you are the last person na magsasalita ng Unity. Kasi yan yung pinangako mo, sablay ka rin. On your first month, binulabog nyo yung Unity. Diba? Pero ito, here you are again, willing ka makipagsundo sa Duterte. Give us significant example. Pauwiin mo si Tatay Digong. Hindi yung puro salita. We are waiting for you. Pakaingay mo before the election. Di ngayon ka mag-ingay. Ituloy mo yung sinasabi mo na kay Tatay Digong, na tinutulungan mo si Tatay Digong. Tuloy-tuloy ka mag-ingay. Huwag kang tatahimik dyan, Amy, kasi we are watching you.
The Filipino people are watching you. Daus-dus ka na, talo ka na. Binigyan ka ulit ng pagkatiwala ng iba. Sana, huwag kang mauwi dyan sa partner. Huwag siya mauwi dyan sa budol-budol na naman. Ay, nako. Pagka, partner, kung halimbawa budol na naman ito, wala na talaga magtitiwala. So, ibig Siguro sabihin... yung vloggers niya. Sila na naman yun. Sa akin naman, regarding dito, no, sa mga kagalawang ito, but, ito from the bottom of my heart, I really appreciate the gesture of Mr. President. Itong ginawa niya, itong revamp, this is a good start. Although may pagka-weak itong desisyon, itong utos niya na dinadaan pa dyan sa voluntary resignation, na pwede mo namang sibakin. Pagka ikaw, binigyan na kita ng pagkakataon binigyan kita ng pagkakataon na magtrabaho, gawin mo ang trabaho mo na iniaatang ko sa iyo. Pag hindi mo ginawa yun, may karapatan ako na sibakin ka anytime I want pagka hindi mo talaga ginagawa yung tungkulin mo bilang isang gabinete kapag hindi ka nagpi-perform. But still, a good sign. A good start yung pag-acknowledge ng pagkakamali. Doon naman lagi nag-uumpisa yung pagbibigay ng solusyon. Noumpisahan mo kung saan ka nagkamali. I-acknowledge mo na may nagkamali ka, then pag-aralan mo kung paano mo gagawin paano mo i-resolve or babalik ta rin at gagawin tama yung pagkakamali. Yun, magandang start ito. Dahil kahit paano, ito hinihintay natin yung aminin na may pagkakamali. Na ito, umamin na siya na sana lang itong good start na ginawa niya ay maging maganda ang katapusan sa pamamagitan ng paglalagay niya ng mga tamang tao diyan sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong talaga sa kanya para makabuti sa ating bayan, makabuti sa welfare ng mga mamayang Pilipino. Hindi yung ginagawa mo lang ito dahil medyo dumadaos-dos na ang rating, yung popularity and all that. You still have 3 years to prove the Filipino people that you are worth their vote, no? Kasi, katulad ng sinabi ni Amy Marcos na hindi Marcos na nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, kundi Romualdez at Araneta. Napakasakit nun. Bilang ako, isang pangulo ng Pilipinas na yung kapatid ko magsasalita ng ganun, napakasakit nun na now, prove your sister wrong. Na hindi Araneta at hindi Romualdez ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Wala naman kami. Wala namang babati ko sa inyo kung gumagawa kayo ng tama. And even PRRD and even Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi ka babatikusin kung tama ang ginagawa mo. Yun nga lang, di tama yung nakikita natin na parang may katotohanan talaga itong sinasabi ni Amy Marcos kasi ikaw mismo, President Bongbong Marcos, ay paiba-iba yung pulisiya mo sa gobyerno, paiba-iba yung laman ng mga sinasabi mo. So, kaya napakahirap paniwalaan. Now, prove us wrong. Patunayan mo na ito ay tama, ito ay good start at ito ay ang talagang tunay, real talk na pagbabago dito sa administrasyon mo na 3 taon na hindi pa nararamdaman ng mga Pilipino. Kaya nga nakita mo at hinamin mo na mismo na hindi natutuwa yung mga Pilipino base sa resulta ng midterm election. You need to step up. You need to do it right this time. You still have 3 years, so do it. Do it, please. Ito, paring RJ, siguro, balita mo na sa kanila yung official list ng mga nag-resign. Ito. Yung bali, umabot na ng 39. 39 na. 39 na. So, marami-rami na din. Pero ang alam ko, hindi ito ito ba yung nagsubitin ng mga kanilang mali ba ako dito sa parang decision pa rin ni Marcos kung sino yung hindi. Niya, pinagre-resign niya. Pinagre-resign niya kapag yung tinanggap niya yung resignation, si Baka. Okay. Pero pag hindi tinanggap yung resignation mo, retain ka. So ito, nakita ko dito, parang diversion nga ito Alam nyo kung bakit? Kasi yung issue sa COMELEC, lumalaki ng lumalaki. Maraming nagre-reklamo at tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy, 1 linggo yung issue na yan, 2 linggo na yung issue na yan. Hindi umubra yung podcast niya Yung paawa effect niya. Hindi ako sold dun sa sinasabi niya na na mali kami. Marcos yan ma-pride yung mga yan Diba? Hindi ako sold doon. Para sa akin opinion ko to. Pero yung pakunwari niya lang, baka mamaya yung sinasabi niyang
ano namin to, hindi namin nagawa ng tama yung trabaho namin at kulang pa rin yung ginagawa namin, baka style lang to ng pambubudol na naman. So magmumukha kaming kawawa para mabudol namin ulit kayo. Ngayon, ang nakikita ko talaga dito is yung para mabura yung mga issue sa COMELEC, gumagawa siya ng ingay. Tama. Di ba? Gumagawa siya ng ingay. Kasi kung tutuusin, si Pangulong Duterte nga, pag hindi mo ginawa trabaho mo, alis ka. Yes. Di ba? Kaya kita nilagay dyan para gawin mo yung trabaho mo. Kung hindi mo magawa, umalis ka dyan. Ganun lang kasimple. Wala nang pa bongga-bonggang gantong courtesy resignation. So, ang style nito, ito ang nakikita ko. Pinapalaki niya lang, gumagawa siya ng malaking issue o gumagawa siya ng ingay para yung issue sa COMELEC matabunan. Ganon din yan, yung kagaya sa baka nakalimutan nyo na yung blankong BICAM report. Limot nyo na yata at saka yung sa GAA. Baka nakakalimutan nyo na. Ganyan din ang ginawa nila. Kung hindi ako nagkakamali, gumawa sila ng malaking issue, yung kay BP Sara nga at yung kay Pangulong Duterte, yun, boom. Limot na lahat. Oo. Diba? Yung pinadala si PRRD. PRRD. Oo. Biglang yun wala na. Limot na natin lahat. Tapos eto na naman, yun sa COMELEC. Issue na naman sa COMELEC, marami nagrereklamo kasi maraming nakakakita ng kamalian o parang may masasabi nating hocus-pocus talaga dyan sa sa May 12 election na yan. Ngayon, para mawala tong ingay na to, para magpahinga para makapagpahinga naman si George Garcia kakapaliwanag, eto na, nilabas niya na yung yung alas niya na courtesy resignation para sa mga kabinete niya. Planado talaga, partners. Pero anyway, kayo ba noong panahon ni Pangulong Duterte, kilala nyo yung mga gabinete? Kilala nyo? Oo. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, kilala mo yung mga gabinete dahil sila ay popular. May ginagawa sila. And at the same time, halos gabi-gabi, nagkakaroon sila ng talk to the people at nagre-report yung mga gabinete kung ano ba yung improvement, kung ano ba yung development ng mga proyekto na nakaatang sa kanilang balikat. Nalalaman ng tao ngayon. Katulad ni Tugade, ni Mark Villar, halos lahat. Pero ngayon, sino-sino lang ba ang kilala niyong gabinete ni Marcos Jr.? Yung mga pinapatawag sa Yung mga pinapatawag lagi, di ba? Pero hindi lahat. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte, alam mo na sila talaga ay nagtatrabaho dahil halos majority ng kanyang gabinete ay kilala mo dahil sila ay nagpe-perform. Ngayon, na hindi maramdaman, ilan lang dyan yung ating mga kilala. Katulad dito, ito na po babasahin ko sa inyo yung mga nagsumiti na ang kanilang courtesy resignation. DILG Secretary John Vic Remulla, DICT Secretary Henry Aguda, MMDA Chairman Romando Artes, DBM Secretary Amena Pangandaman, DOTR Secretary Vince Dizon, DMW Secretary Hans Kakdak, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, at siyempre DOF Secretary Ralph Recto, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, Solicitor General Menablo Guevara, DOJ Secretary Jesus Crispin Remolla, PCO Secretary J. Ruiz, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Executive Secretary Lucas Bersamin, TESDA Director General Jose Benitez, DepDev Secretary Arsenio Balizacan, Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DAR Secretary Conrado Estrella III, at ito DOA Secretary Rafael Lotilla, at siyempre DepEd Secretary Sani Angara, DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, DOST Secretary Renato Solidom, DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., NSA Secretary Eduardo Anyo, DTI Secretary Cristina Aldiguer Roque, DFA Secretary Enrique Manalo, CFO Chairperson and Secretary Dante Ang II, ARTA Director General Ernesto Perez, PLLO Chief Mark Mendoza, DHSUD Secretary Jose Rizalino Alguzar, OWA Administrator P. Kawan, DOH Secretary Teodoro Herbosa, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ay,
Nag-resign to. Wag yung tatanggalin to. Si Atty. Larry doon, ha? SAP, Antonio Lagdameo. Ito yung hinihintay natin kanina pa. Si Antonio Lagdameo, PML Secretary Atty. Elaine Masukat, Oparo Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Administrator and CEO of Cagayan Economic Zone Authority o ZESA, Katrina Enrile. Yan po mga kababayan ang mga kabinete ni Marcos Jr. na nagpasa na po ng resignation ngayong araw na ito. Tama, wala si Claire dito, no? Wala si Claire Castro. Asik siya, asik. Asik, oh. Asik siya. Asik nga. Pero dapat para sa akin, mag-resign na rin yun. Mag-resign na rin? Oo. Sa bagay, okay yung sabi mo para magkaroon tayo ng laruan. Tsaka walang pagtatanggol kay Marcos. Kawawa naman si Marcos Marcos, kailan ka magpapa-presscon? Hindi, may hinihintay ako dyan eh. Sino? Ferdinand Bongbong Marcos. Ayun! Oo. Katiga itong mga viewers natin dito yun ang hinihintay. Pero, yung si Bongbong Marcos mag-resign. Pero, siyempre, hindi gagawin yan. Kasi, ang siniisip niyan, bakit ako magre-resign? Kung gusto nyo alisin dito, impeach nyo ako. Kasi binigyan ako ng mandato ng taong bayan, ng bumoto sa akin ng mga nabudol ko ng 6 na taon na panunungkulan. So, 6 na taon ako dito. Bahala kayo dyan. Basta ako magtatagal dito ng 6 na taon, mga partners. Kapito ko. Ayan, bantayan nyo Samahan nyo kami. Bantayan natin yung mga yan. Baka mamaya, sama-sama, akalat natin sa social media. Mamaya kung saan lang ilagay yan. Oo nga eh. Pero mga partner, bakit hindi kaya gawin ni Bongbong Marcos na yung dating cabinet member ni Pangulong Duterte, ilagay niya ngayon? Nasa kanya na yun. Para kahit paano makabawi siya. Diskarte niya yun, pare. Si Duterte? Hindi, yung mga gabinete na PRD. Hindi. Baka sabihan siya ng drug test niya. Ewan ko lang kung papayag, no? Hindi, may condition pa rin yun. Sige, papasok kami dyan sa gobyerno mo bilang sekretary, pero magkapaher political test ka muna. Tsaka pauwi mo muna si Pangulong. Pauwi si Pangulong Duterte. Yun talaga. Pero kung totoo kasi talaga, mga partners, yung panawagan nila na reconciliation, makikita yan sa mga pangyayari ngayon. Sa mga nangyayari ngayon, or pinauwi si Pangulong Duterte, or yung panggigipit sana, titigilan na. Ngayon, nagigipit pa rin katulad dito, partner, nananawagan ngayon ang Duterte Youth Party List sa COMELEC na dapat mag-resign na sa pwesto si Chairman Garcia dahil sa questionable resulta nitong nagdaang halalan ng nasabing panawagan ay kasunod ng panawagan ng punong ehekutibo na linisin ang kasalukuyang namamahala sa bansa. Si Almar Porzuelo ang magbabalita. Marami na sa mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng panawagan ng presidente na ayusin ang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon sa bansa. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ilang araw matapos ang halalan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino. Kaugnay nito, nanawagan naman ang Duterte Youth Party List na dapat na rin umanong mag-resign sa kanyang pwesto si COMELEC Chairman George Garcia. Sa isang pahayag, sinabi ng Duterte Youth na milyong-milyong Pilipino na ang galit sa Administrasyong Marcos dahil wala na raw ibang ginawa kundi ang mamulitika, kaya't huwag na anilang dagdagan pa ang galit ng taong bayan. Maliban sa politika, binigyang diin ng nasabing partido na kaya nila nais na bumaba sa pwesto si Chairman Garcia ay dahil sa questionableng resulta ng nagdaang halalan kung saan mahigit sa 17 milyong boto ng mga Pilipino ang naging overvotes o nasayang dahil umano sa dayaan. Kung matatandaan sa kakatapos lang na halalan, ang Duterte Youth Party List ay pumangalawa sa overall tally para sa mga partido. Pero hindi ito iprinoklama ng COMELEC dahil umano sa nagawang violations. Pero mariing inihayag ng Duterte Youth na puro hawsyaw lang na kaso ang isinampa laban sa kanila at malinaw umanong politika ang nasa likod nito, lalo't kilala silang taga-suporta at kaalyado ng mga Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Porzuelo, SMNI News. Tama itong Duterte Youth Party List, Palagay ko, si Garcia, pag-resignin mo na rin, Marcos. Wala, palpak yan. Talagang, isipin mo, 17 million overvotes. Kung may palpak yung mga secretaries mo, malaki rin ang palpak na itong dahil mandato yan boses ng taong bayan, yung eleksyon na yan. So, dapat tinatanggal mo o pinagre-resign mo ito si Garcia or mas matapang pa sana ang dating. Even dun nga sa mga gabinete, mas maganda pa nga sana kung pinagtatatanggal mo Kaya lang medyo
Although okay naman, pinag-resign mo, pero weak side yun eh. Yung instead na pinagtatatanggal mo na, ikaw mismo nagsabi. So better yet, wag mo nang pag-resignin yan si Garcia, tanggalin mo na yan si Garcia. Laking bulilyason yan. Hindi po biro yung nangyari sa election natin. Siguro, this is the worst election ever. In my opinion, mapakalaking bulilyason yan. Dapat nga ito si Garcia, may karoon ng kahihiyan. Hindi niya na antaying ipag-resign siya. Kung talaga may delikadesa ka, ikaw na mismo. Mahiya ka sa balat mo, umalis ka dyan. Anong klaseng... Ano sa ka nakakita? 17 million votes? Hindi ka ba nangangati? Pang ilan yan, pwede ka pang mag-top 5 dyan kung nakuha mo yung 17 million votes na yan. Yes. Baka, kung meron kang halimbawang 10 million votes, baka tinalo mo pa si Bongo niya kung nakuha mo lahat yan. Ano? Pero, doon pa lang eh. Hindi yan, hindi 17 million votes is not isolated. Yes. Hindi isolated case yan, kaya... Yan ay dapat ginagawa ng paraan. Hindi itinatago sa ilalim ng carpet. Hindi pinagtatakpan. Dapat yan hinaharap. Just like yung drug issue. Lagi sinasabi ni Claire, paulit-ulit. Paano hindi drug ulitin? test na naman. Oo, paano nga hindi ulitin? Hindi naman ginagawa. Kung ginawa niya na yun nung una pa, hindi na paulit-ulit. Yan. Diba? So, huwag niyong itago ito. Malaking kapalpakan ito. Itong napakatinding halalang nangyari, naganap ngayong midterm 2025 election. Partners. Jay. Sabi nga ng, kung hindi ako nagkakamali, BH party list ba yun? Garcia, COMELEC chairman, how much daw? Nagtatanong lang How naman. much daw? Pero kasi meron ditong Ito si Marcoleta, si Senator Marcoleta, inugnay ni Senator Marcoleta kay COMELEC Chairman Garcia yung yung account, Too Shore account sa Cayman Island. So, sana ewan ko, hinihintay din natin to kay Senator Marcoleta na pag-usapan to at patawag to si Garcia kasi mahirap tong mga gantong bagay. At ito nga, ang isang malaking panawagan talaga ng taong bayan at hindi lang taong bayan, tayong halos lahat eh. Kasi dahil nga dyan sa nagdaang eleksyon, bumaba na to si hindi. Huwag nang bumaba. Dapat tanggalin na ni Marcos. Kasi kung medyo good shot pa siya pag bumaba Yes. Dahil sa mga bintang nyo, bababa na lang ako. Parang nagkaroon pa siya ng delikadesa. Oo, parang humble na naman. Tapos, kung tatanggalin mo yan, Bongbong Marcos, medyo siya, good shot. Good shot ka sa amin. At yun din, yung sabi nga ni Coach na imbis na pagtatanggalin mo, parang nagmamakaawa ka pang mag-resign. Mag-resign na kayo, mga mga kaibigan. Mag-resign na kayo. Di ba, meron pa nga siyang patawa-tawa siya dun sa speech niya na Yung kanina? Meron pa bang laman tong Gabinete. Yung gabinete ko. Pinag-resign mo eh. Ano magkakalaman? Gumaganon pa siya parang nagpapakul pa eh. Anyway, ayun lang ang aking dito. Dahil talagang may hirapan tayong maniwala sa darating na 2028 election kung nandiyan pa yan si Garcia. Yes. Sa akin naman, napansin ko kanina, sinibak pala ng sinibak pala ng Duterte Youth Party List itong Tingog. Kumbaga natalo sa votes, number of votes. So, ibig sabihin, talagang yung taong bayan ay natuto na. Hindi ko alam kung bakit pa nagkaroon ng boto yan. Sa bagay, yung mga tao kasi party list lang naman yan. Okay lang. Oo. Boto na lang natin yan. Binigyan naman tayo eh. Pero hindi ko alam kung ano binigay. Basta, dami ko nakita sa social media. Nandun yung nila. Pangalan. Party list. Nakita ko yung pangalan. Hindi ko alam kung anong ginawa doon ni George Garcia. Kaya tama lang talaga yung pinapanawagan natin na manual recount. Yan po ay valid at yan po ay naaayon sa batas. Dahil unang-una, nasa batas po na dapat nasa precinct level ay bibilangin yung boto ng mga kandidato para at least alam natin kung ilan yung nakuhang boto ng mga kandidato na ating sinusuportahan. So, at ito pa, napanawagan din, Panawagan ni Bongbong Marcos Jr. na makipagbati and all that. Ay sabi nga ni Francis Magalona, you can't talk peace and have a gun.
Gusto mo pala makipag-ceasefire, putok ng putok yung mga kasama mo. 'Di ba? Si Claire Castro, putok ng putok, paputok ng paputok na kung ano-ano, binabanatan yung mga Duterte. So that means that hindi totoo itong pakikipagkasundo mo. This is all politically motivated na mga moves ninyo. So dapat, kung makikipagkasundo ka, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, umpisahan mo kung saan nag-umpisa yung problema. Parang RJ. Oo, banatan ko lang yung tropa kong dyan, mga dilawang pinklawan na... Kasi sinasabi nila, ito makwento ko lang ang sinasabi nila is pag nagkaroon daw ng manual recount, kailangan daw sira yung machine. Ayun daw. Sabi ko naman, frustrated frustrated, tawag dito? Lawyer. Okay. Kaya? Ngayon, dilawang pinklawan, matagal na yan. Siguro kilala mo kung sino ka. At sabi ko nga sa kanya, sinong papaniwalaan ko? Ikaw ba? O itong mga attorney na to na nananawagan ng manual recount? So tinag ko si attorney Torion, attorney Jimmy Bondok, attorney Rodriguez. So, mas paniniwalaan pa ba kita na hindi naman kita binababa na attorney o abogado ka, nag-aral ka ng law, pero hindi ka naman bar exam. Hindi ka practice. Hindi mo naman pinractice. Siguro pinapractice niya sa mga maliliit na kaso, pero mas paniniwalaan pa ba kita kaysa dito sa tatlong bigating abogado na to? Ngayon, nagalit siya. Parang binababa mo ko, medyo iba na yan. Tsaka nanghihingi daw ako ng tulong sa mga abogadong tinag ko. Hindi ako nanghihingi. Ang point ko dito, bakit ka sasabat sa post ko, magko-comment sa post ko, kung hindi ka naman pala sigurado sa sinasabi mo. Kasi kung sigurado ka, hindi ka magsasabi na, nangihingi ka ng tulong Parang nangihingi daw ako ng tulong, gano'n. Malamang yun, partner. Malamang nakikinig sa'yo ngayon yun. Nakilala mo yan, no? Oo. Huwag mo nang pansinin. Nagpapapansin lang yun, pinapansin mo naman. Dalawa sila. Hayaan mo na yun. Kumbaga, frustrated lawyer nga Frustrated. Pinapractice nila yung pagiging abogado nila sa'yo. Hindi ka naman abogado. Kaya nga ikaw humingi ng tulong sa mga tunay na abogado. Bakit? Bawal ba? Doon siya natakot. Hindi mo nga sila pinagbawalan na makialam doon sa post mo Tapos ikaw, pagbabawalan ka niya na humingi ng tulong sa abogado. Partner, tama. Pero may iba tayo. Meron akong tanong sa'yo. Sige. Tanong ko, RJ Kasi wala si Jay Guevara rito. Wala pa naginip. Baka na naginip ka. Meron ka bang panaginip dyan? Hindi, ayun na nga May pangitain ako Paano pangitain naman? Pangitain. Sige. Eto daw, sige, meron daw gustong tumakbo sa 2028 na presidente. Ito. Pero, ayun palang pangitain ko Pero ito daw ay isang masasabi natin na madalas niyong makita sa mga hearing at galit sa mga Duterte. So, tapos naputol na yung pangitain ko. Hanggang doon lang muna. Ikaw, meron ba? Meron ka? Hindi ako mahilig kasi sa mga ganyan. Hindi ako natutulog Nagtutulog ako. Delikado yan Ay, kaya may tutugtog mo kanina. May tutugtog ka Hindi, siya na nga yun. Tatanong ko yung panaginip. Okay. May mga comment pala dito yung mga kababayan natin. Sabi ni Mary Ann Abad, masyadong magagaling ang gabinete ni PRRD, hindi bagay kung si Bangag ang magiging boss nila. So, hindi ata tawag dito, hindi magkukunay, hindi bagay. Bakit yung sa PCSO, BIR, PAGCOR, tsaka Bureau of Customs walang nagre-resign? Dahil watay tayo. Si Jeb Rivera, nagkomentaryo niya. Ano sabi? Yun nga yan. Si Jeb Rivera. Jeb Rivera, buti napansin mo yun Tama Bakit yung sa BIR, sa PAGCOR, PCSO, wala pa sa Customs, hindi pa nagre-resign. Bakit? Baka mamaya, hindi pa naman natatapos wala pa namang alas 12. PCSO. Ay, siyempre, Maraming pera dyan. Daming pera yan. BII. Pera din ang pinag-uusapan dito. PAGCOR, sugal. Pera din dito. Matindi yan. Bureau of Customs.
Usang Parang yung Marami tayong kilara, bilyonaryo yan eh. Ismagul pa yung Lahat usapan yan, no? natin dyan. Parang pili lang yung mga Oo. nagre-resign. Ay, si Jeb Rivera nagsabi, demonyo to si Jeb Rivera. Kasi nilip yung mga pera. Uy, wag mong pakilaman yung mga pera-pera, Jeb Rivera. Iba ka talaga, Jeb Rivera. Mahalaga Diyan yan, mahalaga. Mahalaga Ay, yan. naku, may... But anyway, mga partners, balikan natin itong pagkikipagkasundo. Binubudol talaga tayo no? Binubudol talaga tayo kasi hindi natin makita yung sinseridad. At napansin din yan ni Senator Bongo dahil sa gitna ng mga panawagan para sa pagkakasundo ng mga kampo ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang matinding pahayag ang ibinato ni Senator Bongo, hindi raw maaaring pag-usapan ng reconciliation kung wala si Tatay Digong sa bansa. Si Troy Gonzales, magbabalita. Matapos bumisita sa mga biktima ng sunog sa Tondo, Maynila noong Mayo 21, muling iginiit ni Senador Bongo na dapat ipakita ng administrasyon ang sinseridad sa sinasabing pagkakasundo ni Marcos Jr. At ang unang hakbang anya dito, ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Ayon kay Go, mawawala ng saysay ang anumang pag-uusap ukol sa pagkakasundo kung wala mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nanguna at naglingkod sa bansa bilang pinuno sa loob ng 6 na taon. Kung kaya niyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya niyo rin pong ipabalik dito sa lalong mabilis na panahon. Bukod sa panawagang pagpapauwi, ipinaabot din ni Go ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte na ngayon nasa edad 80 na. Kasabay nito nananawagan siya sa publiko na ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ng dating lider ng bansa. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo, ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong at ang kanyang kalayaan. Binigyang diin ni Go ang makataong pamumuno ni Pangulong Duterte sa pagbibigay ng serbisyo kahit sa mga lugar na hindi siya sinuportahan noong halalan. Tulad na lamang ng pagpapatuloy ng proyektong Panguil Bay Bridge bilang patunay na para sa lahat ng Pilipino ang kanyang pamumuno. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Noong nakaraang 6 na taon, ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. O yan, tama itong sinabi, no? Bago tayo magkasundo-sundo, pauwiin mo muna si Tatay Digong. Kasi okay naman yung pagkakasundo. Basta galing lagi sa puso. Hindi yung pagkakasundo tayo para linisin mo lang yung imahe mo. Magkakasundo. Nagsasabi ka na makikipagsundo ka. Si Tatay Digong, nakakulong doon. Si Pastor Kibuloy, pinabuksan nyo yung dismiss na yun, nakakulong pa rin. Etong Duterte Youth Party List, hindi nyo pinaupo. Diba? Anong klaseng pakikipagsundo yan? Napaka-ipokrito naman. So, dapat, bigyan nyo kami ng magandang galaw. Kung gusto nyo ng unity, yung totoo, hindi yung parang unity nyo ni BP Sara na nakuha nyo sa commercial, nabudol nyo sa commercial, windmill. In reality, ampaw, walang laman. Diba? Yung totoo, significant na pangyayari bago kayo magsalita ng pagkakasundo. Pero gusto ko lang banggitin ito, ha? Hindi kaya si Claire papalit kay Jay Ruiz? Diba? Kasi, diba? Hindi pinag-resign lahat. Ako gusto ko yun. Tapos si Claire, palagay ko kasi medyo palto talaga to si Claire eh. Gusto ko yun. Palagay ito, tingnan nyo, baka naman tama itong aking panaginip. Hindi panaginip yun. Opinion ko, baka ilalagay, ipopromote. Baka promotion to for, kawawa ka naman, Jay Ruiz. Classmate ko pa naman din to. Classmate mo yan? Classmate namin to ni Atty. Vicky. Talaga? Magkakasi kami na itong high school. Kawawa ka naman, hindi man lang nag-init yung puwet mo dyan. Buti na lang hindi ka napunta sa circle nila, partner, partner. Buti na lang hindi ka napunta sa circle nila. Yung mga tropa-tropa, di ba? Buti na lang kay Atty. Vic Rodriguez ka napadikit. Oo. Matitino. Pero yung dalawang yung mga atleta yan parehas. Ito meron akong gusto, may nag-send sa akin ng video, partner. Nakakita na ba kayo ng palengkera na may kasamang palaka?
Ay, wag yan. Wag Ha? yan. Wala akong sinasabi. Pambira Lumabas, kayo. lumabas. Ay, diring, Bakit ah. ganun? Hindi. Oh, ay, Ba't ay. ganun? Ay, ang gaganda, oh. Sino yung, Ha? Oy, sino yung palengkera dyan? Tuwan-tuwa. Oh. walang hiya. Nakakahiya, no? Kayo na magsabi. Hindi. Wala akong sinabing sila yun, ha? Hindi nyo Hindi basta- bagay. Oo. Hindi ito bagay na maging first lady. Ha? Hindi ito bagay maging first lady. Sino? Dapat ito crying lady. Sino? Ayaw first lady. Hindi. Sino Hindi na ba mo- first lady ngayon? Hindi ba si Claire? Hindi. Nalito nga ako eh. Kala ko yung naka-blue. Hindi nakapula ba? Hindi, actually ito mga kababayan, relutokan lang tayo. Yung galawan ni First Lady, hindi pang First Lady. Maniwala kayo sa akin. No, hindi pang First Lady. Pang ano? No. Pang ano? Pang crying lady. May kulang nga eh. May kulang. Ano? Wine. Ha? Wine glass. Ay, oo. Pag ano. But anyway, regarding naman dito, no, mga partners, pagkakasundo, tama yung sinabi ni Senator Bongo. Ito nga pa ulit na sinasabi natin, simulan nyo kung saan talaga nagkaroon ng talagang mas matinding idwaan. Pauwiin nyo muna si Pangulong Duterte. Eto nga, gusto pala nyo magkasundo-sundo tayo, magkasundo kayo ng mga Duterte, magkasundo-sundo tayo mga Pilipino, pero yung mga galawan nyo, hindi nyo man binabago. Hindi nyo man binabago. Yung salita nyo nababago, pero yung kilos nyo, ganun pa rin nananatiling luma. Oo. Katulad ng panggigipit, di ba? Yung panggigipit ninyo, diyan galit na galit ang mga Pilipino. Unang ginipit nyo, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Sikibuloy, na wala namang ginagawa sa inyo. Ha? Nagpapalabas lang ng katotohanan sa pamamagitan ng SMNI. Binalahura ninyo yung Kingdom of Jesus Christ. Yung balak nyo pang dukutin si Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba? Binalahura nyo si BP Sara Duterte, tinaniman nyo na kung ano-anong mga ebidensya na wala naman kayong may papakitang ebidensya talaga, tinaniman nyo na kung ano-anong paninira. Si Pangulong Duterte, ipinadukot nyo, na samantalang may hustisya na umiiral sa Pilipinas, bakit hindi siya dito nilitis? Bakit dinakaw nyo sa amin ang aming presidente? Bakit dinukot nyo si President Duterte na hanggang ngayon, hindi nga makapagbigay ng mga ebidensya, yung mga testigo na sinasabi ninyo, 80 anyos na yung matanda, yung dating Pangulo na marami nagawa sa Pilipinas, walang ebidensyang maipresenta, tapos pinatatagal nyo pa dun sa dahig, ayaw pa nyong pauwiin. Ngayon, Bongbong Marcos Jr., Bongbong Marcos Jr., kung totoo na gusto mo talagang makipag-reconcile sa mga Duterte at gusto mong ma-reconcile ang buong Pilipinas, pauwiin nyo si Pangulong Duterte. Walang kasalanan yan. Ginawa niyang mapayapa ang buhay ng mga Pilipino tapos pinakulong niyo. Ano kayo, gago? Diba? Sorry, I'm sorry. Uy! Oo. Sorry. Oo. Pauwiin niyo si Pangulong Duterte dito. Oo. Tsaka palabasin niyo si Pastor Apollo Sikibuloy dahil sa kahibangan ninyo, dahil diyan sa mga gusto niyong mangyari na ayaw niyong umalis diyan sa pwesto ninyo, gusto niyong kamkamin, yung mga pag-aari nila, gumagawa-gawa kayo ng mga peking kaso. Kung gusto niyo magkasundo tayo, mga Pilipino, pauwi niyo si PRRD. Ilabas niyo si Pastor Apollo Kibuloy. Lumabang kayo ng patas. Ganun. Yan lang naman no? Yan lang. Nagalit tuloy ako, sorry. Okay, pasensya na pala Kay Troy Gomez pala, sorry, Troy Gonzales. Pinagsama ko si Margot tsaka si Troy. Sorry. Anyway, mga ayun lang ang hamon natin. Wag yung yung salita mo, PBBM, wag sa purong nguso lang. Dapat nasa puso talaga. Kasi, tutusin, lagi kong sinasabi ito, ang kapal talaga ng mukha Ang kapal talaga ng mukha niya Yan nga, uulitin ko, ang tatay mo pinalibing ni Pangulong Duterte. Doon pa lang, bawing-bawi na kayo